kabutihan sa kalusugan para sa buhay na makabuluhan. Mga eksperto ay pinag-isa, kami inyong makakasama. Maaasahang dalubhasa, pagaling ay matatamasa. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Muna sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing, sagot sa inyong hiling. Lunas sa suliranin, hiling galing. Hiling galing, alternatibong solusyong maaasahan. Siyensya para sa ating kaalaman. Hiling galing. Happy healing morning mga kapatid! Happy healing morning, Chef Tristan! Happy healing morning po, Doktora. Linggo na naman ng umaga at maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Napakaganda ng topic dahil marami po sa mga kapatid natin ang nakakaranas ng kondisyong ito maliban kay Chef Tristan, no? Matipuno ang ano nito ang baga. Pulmonary tuberculosis o PTB. Alam niyo po, Doktora, tamang-tama. Dahil po sa darating na March 24 po, ay inoobserbahan po ng mga bansang kabilang po sa United Nations ang Tuberculosis Day. World Tuberculosis Day. Bakit naging World Tuberculosis Day? Alam niyo po ba, Doktora, na ito yung araw na kung saan na-discover po ng isang doktor, si Dr. Robert Koch, ang cause ng sakit ng tuberculosis o yung TB, which is the TB or yung Bacillus. Yan po. At ito rin yung taon po na ito is 1882. Kaya po nagsama-sama ang World Health Organization at nagtipon-tipon para kumbaga magkaroon ng awareness para magkaroon ng kalaman about sa sakit. Awareness, di ba? Buti na lang sharp pa ang memory ni Chef Tristan. Maganda yan, Chef. Dahil ang sakit na tuberculosis po mga kapatid ay isa sa mga kondisyon na pinakamataas ang bilang ng apektado dito sa ating bansa, Chef, no? Ito po ay pang-anim sa mga sakit na dahilan po ng nagiging pagkamatay ng mga Pinoy at ayon po sa Department of Health natin ay 73 Pilipino ang namamatay sa tuberculosis. Araw-araw yun, Chef. Ano po ba talaga kadami? Paano po ba or yung nakakahawa itong sakit na ito? Isa na yon. Nakakahawa talaga ang tuberculosis at tinatayang may 200 to 600,000 na Filipinos, mga kapatid, ang may active tuberculosis. Ito po yung uri ng TB na nakakahawa dahil active o buhay yung bakterya dun sa kanilang katawan, Chef, no? Opo. At sa bawat isang taong may TB, maaari po itong makahawa ng kahit 10 katao sa loob ng isang taon. Naku, Doktora, so ang ibig sabihin po ba nito pag wala tayong kaalaman or meron po bang posibilidad na magkaroon ng TB ang buong bansa, like yung mga Pilipino? Naku, kaya nga nandyan ang Department of Health natin. buti na lang. Kaya Opo. nakikipag-ugnayan sa World Health Organization. Sa ngayon, pang-siyam ang Pilipinas sa buong mundo, ha, Chef? Sa bilang po yan, mga kabatid, ng kaso ng tuberculosis. Dati, pang-7 tayo. So, medyo bumaba na ang ranggo natin, no? Pero gayon pa man, isa po tayo sa mga bansang may malaking problema sa tuberculosis. Pero, Doc, matanong ko po, ano po ba talagang dahilan ng or sanhi ng TB? Nakukuha po ba ito yung via aerial o kumbaga sa hangin? Sa air droplets. Po, or sa pagkain? Or just by yung may katabi ka lang? Or ano po ba talaga yung... Ayan, huwag ka makikipag-lips to lips ka agad sa katabi mo pag hindi mo alam ang kalagayan ng baga niya. No? Mga kapatid, katulad ng gusto malaman ni Chef Tristan, ito po ay galing sa isang uri ng bakterya na ang tawag po ay Mycobacterium tuberculosis na nakukuha po natin sa hangin, air droplets ba, Chef, no? Opo. Yung mga ganon. At
mula po yan sa isang taong may taglay na bakterya nito na umubo o nahatsingan kang bigla, chef, at ikaw naman nakanganga, nasagap mo ito. Kaya dapat po laging may panyo o may mask, no, kapag may sakit para hindi po tayo nakakahawa. Anyway, para malaman po nating mabuti ang tungkol sa pulmonary tuberculosis, panoorin po natin ito. Ang pulmonary tuberculosis o PTB ay isang nakakahawang bacterial infection sa baga o lungs na maaring kumalat at makapinsala rin sa ibang internal organs ng katawan kapag hindi agad nalunasan. Tinatawag na Bacterium Mycobacterium tuberculosis ang nagdudulot ng TB na nagsisimula bilang primary TB kung saan ang pasyente ay karaniwan ng hindi pa nakikitaan ng sintomas. Habang nagpapatuloy ang kondisyon, ay maaring maranasan na ng pasyente ang mga sintomas tulad ng pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, pag-ubo na may kasabay na plema o dugo, pagkakaroon ng lagnat tuwing hapon at gabi, o di kaya ay sobrang pagpapawis sa mga nabanggit na oras, pangangayayat at pakiramdam na panghihina. Sinasabi sa mga pag-aaral na at risk sa pagkakaroon ng pulmonary tuberculosis ang mga matatanda, ang mga sanggol, ang mga taong kulang sa nutrisyon, mga nakatira sa polluted na lugar, at ang mga taong may mababang immune system tulad ng mga pasyenteng may HIV o AIDS o dumadaan sa chemotherapy procedure. So, Doktora, kapag po ba mahinang inyong immune system, may posibilidad po ba, or wag naman sana, na ikaw magkaroon ng active tuberculosis? Tama yan, Chef. Maaring mangyari yan. Kaya dapat po ay palakasin natin, mga kapatid, ang ating immune system. Yung po yung tinatawag na resistensya, panlaban, no, para matatag ang kalusugan natin. Meron nga po pala tayong kapatid na nakaranas ng pulmonary tuberculosis at dumulog ito, Chef, no, dito sa atin sa Hiling Galing. At panoorin po natin ang kwento ni Wilfredo Vista. Po si Wilfredo Vista, 54 years old. May 3 pong anak. Ang asawa ko, pangalan po ng asawa ko, si Imelda Vista. Nagtatrabaho sa Diamond Motor bilang isang liaison. 20 years na po ako sa Diamond Motor. Nung araw nung wala akong nararamdaman pa, medyo maganda-gandang katawan ko. Kaya magkasakit ako, medyo siyempre pumayat ang katawan ko. Nagkaroon niya ako ng gallstone. Pumunta ako sa Hiling Galing para bumili ng gamot. After 1 week, medyo nung maano ko yung gamot na binili ko sa Hiling Galing, gumanda na yung pakiramdam ko. Nung 2014, nung mag-medical, physical exam kami, may na-diagnose naman sa akin, may tubig daw ako sa baga. Ayun, para bang lagi akong inuubo, tapos may plema, lalamunan ko. Tapos minsan medyo hinihingal ako, gano'n. Kasi nung una, natutulog ako sa simento, na ang latag lang, karton. Tapos malakas yung magsigarilyo, at saka pag-inom. Saka minsan napupuyat ako. Saka isa pa, pag nasa labas ako, di ba mainit, papasok ako sa aircon, malamig, may pawis ang likod ko yun, natutuyo ako ng pawis. Kaya nakuha ko yung sakit na yun. Doktora, hingi sana ako ng payo sa nararamdaman ko kasi medyo inuubo ko, inihingal. Sana matulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Ayan po, mga kapatid, no? Malaki po ang epekto ng paninigarilyo, Chef, sa paghina ng baga ng isang tao. Lalo na po kung lagi itong exposed sa lamig, gaya ng paghiga sa sahig na sementado. Hindi baling humiga po tayo sa sahig kung ito ay kahoy, no, ang ating flooring. Pero yung mga sanay na sa sahig at karton lamang o ordinaryong banig lamang inilalatag, nakakasipsip ng lamig ang baga, no, mula doon sa hinihigaan. Pero hindi po dapat mabahala, mga kapatid, dahil may solusyon po tayo sa tuberculosis. At syempre, unang-una na ay tigilan ang bisyo ng paninigarilyo. Mamaya lamang po ay tatalakayin natin kung paano mapapagaling sa natural na paraan ng paggagamutan ang sakit na pulmonary tuberculosis. At syempre, tuturuan din po namin kayo sa Healing Sangkap ng isang recipe that is very good for the lungs. Yan. Kaya tuwag po maglilipat ng channel, magbabalik po ang Hiling Galing sa TV. Dr. E, isa po akong call center agent at laging madaling araw ang pasok ko, kaya lagi akong puyat.
at madaling araw din po kung maligo. Exposed din po ako sa usok ng sigarilyo kahit hindi ako nagyoyosi. Ano po ba ang pwede kong gawin para hindi ako magkaroon ng sakit sa baga? Mga tanong ukol sa TB, tututukan ni Dr. E. Ilang sandali na lang at magbabalik ang Hiling Galing sa TV. Samahan si Dr. E sa kanyang natural na pagiging healthy ng katawan, puso, isip at pananaw sa mga bagay-bagay. Sa Radyo 5 at Aksyon TV tuwing Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga at tuwing Linggo, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama si Chef Tristan tuwing Linggo, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng umaga. Hiling Galing sa TV5.